Isang magandang bagong Pilipinas. Ngayon ay Huwebes, February 13, 2025. Diretsahang usapan ng mahalagang issue sa bansa kasama ang kinatawan ng mga ahensya ng pamahalaan. Mula sa Presidential Communications Office, ako po si Joey Villarama. Mula rin sa Presidential Communications Office, ako po si Weng Hidalgo. Ihatid namin ang mga programa at serbisyo para sa taong bayan. Tutok lang, narito na ang bagong Pilipinas ngayon. Malaki na ang naging bahagi ng Subic Bay Metropolitan Authority sa pag-unlad ng Subic Freeport Economic Zone. Isa-isahin natin ang accomplishments nito noong 2024, maging ang kanilang mga plano ngayong 2025, kasama si SBMA Administrator Eduardo Alino. Sir, magandang tanghali po at welcome to the program. Magandang tanghali sa inyo, Weng at Joey. Maraming magandang tanghali din sa nanonood dito sa programa ninyo at maraming salamat at nainanyahan niyo ako dito sa programa. Sir, balik tanaw muna tayo sa 2024. Ang Subic po ay itinanghal na most sustainable hub sa buong bansa. Bakit po nangyari ito o paano po nangyari ito? Unang-una, ang masasabi ko na ang Subic kasi ay babalik lang ako nung na-appoint ako ng presidente na sinabi sa akin ng presidente na asikasuhin ko at pangalangaan ng mga namumuhunan at mga nagtatrabaho sa loob ng Subic. So, ang ginawa ko kaagad ay siniguro ko na asikasuhin nila. Meron tayo sa gobyerno, tinatawag nating ease of doing business. So, kung aalagaan mo ang mga namumuhunan na maayos ang pamamalakad, madali ang pagninegosyo, for example, ang pagkuha ng permit, kung naayon sa regulasyon ng SBMA ay maayos naman, bilisan mo para hindi na sila nahihirapan. Kasi naman due sa kanila yon. Ganon din naman ang mga trabahador kasi magkaakibat yung dalawang yun eh. Kapag masaya at masipag ang mga trabahador, hindi na mapasaway, then definitely nag-i-enjoy sila. The productivity nila ay tataas. Therefore, masaya rin yung namumuhunan dahil kikita sila. So, you're able to sustain at ako bilang isang locator, for example, maganda ang takbo ng aking negosyo, may iwan ako doon. Tutuloy ko paghahanap buhay. And that's what we are doing right now in Subic. So sir, sa dami na po ng namumuhunan doon at sa mga umusbong na mga negosyo, gaano po karami yung na-create nito na trabaho para sa mga taga doon sa Olongapo or within the nearby provinces po? Right now, from last year 2023 to 2024, ito 2024, ang from 157,000 Freeport workers, ngayong 2024 ay naging 164,000 na. Dadagdagan siya ng mga 7,000. Actually, may mga kumpanya pa na nag-expand at nagdadagdag ng trabahador. Kaya ina-anticipate ko, hopefully, sana yung dagdag na yon ay maging 7,000 pa. So ngayong taon or more, which is a possibility. Ano pong mga industriya o sektor itong kinabibilangan ng mga trabahador ng Freeport workers? Okay, industriya ng, for example, kung narinig nyo na yung dating Hanjin, na ngayon ay Hyundai na, ito'y pinakamalaking shipbuilding company sa buong mundo. Sila ay nag-umpisa ng mag-hire ng tao at mag-umpisa ng magtrabaho. Isa na yon sa pinakamalaki. Ang pangako nila, sila ay mag-hire ng from as high as to 15,000 workers. Nakapag-hire na yata sila ngayon ng 1,000. Therefore, we're still looking at, in the next maybe 3 to 5 years, from 1,000 to 15,000. That's one. Yun namang mga kumpanya ng Hapon na number 1 is Sanyo Denki. Yan ay nag-expand. Ang hinire nilang tao ay nagdagdag sila ng additional 1,500 workers from
from as high as 2,000, 3,000, pagdadagdag sila ng 1.5 or more. Kagaya din ng isa pang kumpanya ng Hapon na Nidec. Sila ay 500 lang, pero ang investment na idadagdag nila is about 4.3 billion pesos. Mag-hire sila ng up to about 5,000 workers. Malaki yun. So, dalawa pa lang yun sa sinasabi ko and more. Crossing my fingers crossed. So sir, ano po yung mga upgrade na ginawa noong nakaraang taon sa Subic Bay Port at paano ito nakatulong doon sa lugar? Well, ang upgrading namin, for example, in the field of roads, yan hindi man ganun karami ang pera natin dahil sa nakabudget din natin. Tuloy-tuloy din naman ang maintenance natin. Pinagbubuti natin ang pag-repair, pag-maintain niyan para maayos na ang pagbabiyahe sa loob ng Freeport. Isa yun. Ang kalinisan, importante. In fact, this year, may programa kami na i-facelift yung Central Business District ng buong Subic. Okay. Yung aming bridges, for example, gateways, kagaya nung matagal na antala na ni-repair naming bridge ng Saysay Bridge na yun ang main gate ng Subic, ay natapos na. At yung iba pang mga dapat na ayusin, kagaya ng ibang infrastructure na for example, bukod sa bridge, meron dyan mga ano pa yung mga facilities. Gumagawa kami ng, let's say, dispensaries para sa mga empleyado. Nakakatulong yun para sa ikabubuti ng isang lugar. Ayan sir, nabanggit nyo yung tungkol sa infrastructure, yung pagpaayos ng roads, bridges. Kanina nabanggit nyo na yung mga nagtatrabaho sa Subic ay masaya, na naka-contribute sa productivity nila. Paano sila, in terms of yung welfare ng ating mga trabahador doon, ano po yung ginawa nating improvements naman? Actually, sa improvement sa mga welfare ng trabahador, first of all, hindi ba may project ang Pangulo ng 4PH? So, tama-tama nakipagpirmahan kami sa DSUD kay Secretary Jerry Acusar na sabi namin magtatayo kami ng affordable at socialized housing para sa mga empleyado pa lang. So last May, nagpirmahan na kami at nagawa na namin lahat ng documentations and hopefully at gagawin na namin ang kontrata sa gagawa niyan, contractor. Mag-uumpisa kami ngayong February, March ng construction. And hopefully we can finish some of it by the end of the year to middle of next year. Yun yung para sa mga empleyado ng SBMA. Yun naman sa pagdating sa mga Freeport workers, mag-uumpisa na rin kami within this month, hopefully, ng construction ng mga dormitories para sa mga Freeport workers. Ang lokasyon nito, ang purpose nito ay pinakamalapit doon sa workplace nila. Bakit doon? Kasi ang gusto namin mangyari, na kapag ka nagtrabaho, gusto namin kung pwede, lakarin mo na lang yung iyong titiran para to save time and save money for the company and for the employees. Save money, baka nagbabayad pa sila doon sa buses nila eh. For the employers, sila rin nagpo-provide ng transportation. At the same time, ang quality of life nila ay aangat. Paano? Yung biyahe lang nila, na-save na nila yung oras. Pangalawa, yung pagkain nila doon sa dormitories, we will provide them. Pangatlo, bibigyan namin sila ng cheaper price ng food para makatipid din sila sa gastos nila. Therefore, meron silang enough savings. And for me, kung meron silang savings, they will have time to be able to go around Subic. Mamasyal din naman sila, hindi puro trabaho. Para sa well-being din nila. Para sa well-being nila dahil hindi naman pwedeng puro
trabaho lang eh. Kailangan meron ding recreation, meron ding rest and recreation ng isang tao. Parang ginagawa din to sa ibang bansa, no, sir? Oh, Joy, ginagawa yan sa ibang bansa, lalo na sa Japan, sa China, sa Singapore, meron lahat yan. Lalo na sa Thailand, meron din. Lalo na dun sa mga ang pamilya ay nasa ibang lugar kasi nabanggit nyo kanina, hindi naman lahat ng nagtatrabaho sa Subic ay taga doon mismo sa lugar. May mga taga Tarlac, Bataan, may taga Manila pa kanyo. Yes, ang trabahador doon ay marami sa Olongapo, marami sa Bataan, marami sa Pampanga, Tarlac, Manila nga. Maraming dayo. In fact, hinihikayat namin, i-advertise nga namin to na maraming trabahador ang kailangan dito sa Subic. Kaya kung available lahat yan, yung tirahan at trabaho, why go abroad? Dito na lang sa atin. Kasama pa nila yung pamilya nila and they can always go home anytime. Pero dun sa plano, sir, na housing para sa kanila, halimbawa itong empleyado ay taga Manila, pwede po silang mag-apply para dun sa housing. Kung halimbawa gusto nila, dun na lang sila mag-migrate na lang. Kung Yes naman. Gagawan namin ng paraan na po pwede sila. In fact, pinag-aaralan din namin na kung po pwede sana, those naman who can afford it, kung pwede, paano kung pamilya na nga, pinag-aaralan din namin yun kung magre-relocate sila. But in meantime, inuna muna namin itong affordable socialized housing para sa empleyado ng ahensya. At the same time, yung dormitories para sa mga Freeport workers. In terms of digitalization naman, sir, ano po yung improvements na nagawa natin para maging maayos? At kasi nabanggit nyo kanina din yung ease of doing business. So, paano po natin na-streamline yung mga proseso through digitalization naman? Actually, tama-tama yan. Magpapasalamat ako nga sa Pangulo ng ating Pangulo, Ferdinand Marcos Jr., na sinuportahan kami sa digitalization. Ang gobyerno ngayon, itong nakaraang kongreso, binigyan kami ng equivalent to 1 to 1.5 billion pesos ang pagkakaalam ko para sa digitalization natin. This is in coordination with our Department of Communication. So sa digitalization, very important today's technology. If you want na malaman ng buong bansa o ng buong mundo kung ano nangyayari sa isang lugar through digitalization. So, nakikipag-coordinate kami sa tamang ahensya ng gobyerno as far as digitalization is concerned. Ano pong example po ng nakaambang project na i-digitalize? For example, yung knowing the documentation, for example. Documentation, for example, sa importation aspect. We want to know na ito yung mga darating at yung proseso, kung ano mga kailangan. Kailangan mo yung digitalization para mapabilis. For example, in registration. Hindi po ba? Pagkuha ng mga permits, marami, halos lahat today's technology, dapat ang nagtatrabaho dyan through computer, pagtingin mo dun sa iyong monitor, alam mo na kung ano nangyayari sa isang lugar. Yung kumusta naman, sir, yung connectivity doon? Baka kasi may areas pa na walang signal, tapos kasi di ba sikat siya dati doon sa recreation areas, maraming nag-field trip doon, kaso may mga area na wala pa pong signal noon. Ang pagkakaalam ko, Weng and Joey, ang pagkakaalam ko, madalas din ang Department of Communication looking at to all this system, so tinitignan nila kung anong dapat na infra mailagay nila, and they will suggest to us what to install. Sila yung expert pero I'm sure by the time we are ready for it, nagawa na namin yan, nakaabang na lahat yan para ang connectivity. You may have the equipment, pero kung wala kang connectivity, paano yun? So kailangan din natin yun. Pero of course, sila yung gumagawa nun for us. Gano'ng kalaking tulong naman, sir, yung sa SBMA, yung public-private partnership, lalo na sa economic growth ng Freeport? Actually, ang private partnership, sa pagkakaalam ko, siyempre maraming process yan. You go to the process. Pero yun, kasi ang
ang ahensya ngayon, supposedly, parang very independent kami. We have our own, supposedly, we have our own charter, we have our own, supposedly, money. Hindi kami basta rin dumidepende sa gobyerno. Hindi ko pa na-experience yung PPP na sinasabi, but when the proper time comes na siguro yung mas malalaki ng infrastructure, dun makakatulong ang gobyerno din sa PPP program natin. But doon sa akin, maliliit pa lang, dormitories, which is funded, for example, by private companies, and then the socialized housing is actually funded by Pag-ibig. So, basically, hindi pa namin nagagamit ng gusto ang PPP. But I am sure magagamit namin yan for bigger projects. Sir, bukod po sa Most Sustainable Investment Hub Award, ano pa pong pagkilala ang natanggap ng SBMA noong 2024 na may kaugnayan naman sa environmental protection at sustainable development? Ano nga ba yun? Environmental protection and sustainable. Ang pagkakaalam ko kasi meron kami natanggap na yung World sa organization, yung ba sinasabi mo na natanggap namin sa Thailand, World Best Outlook Sustainable Hub, because yan din naman under our charter na dapat ang aming is sustainable supposedly. I forgot, ano ba yun? Nakalimutan ko na kung ano yung tinanggap naming award list. But kami naging Sports Tourism Award last year or the other year ang SBMA naging parang hub for ecotourism. And so, at sa dami ng award, tsaka sa 8 ko siguro, nakakalimutan ko na yung iba eh. So, kasi ang key, syempre ang key features ng Subic Bay, ayun, meron silang, nabanggit ni Sir, dagat, meron kayong bundok. So, obviously, kailangan nyo po talagang alagaan yung mga ito. Yes, actually, gusto kong banggitin ng ang SBMA or Subic. Ang strength supposedly dagat because kami we have about our water area is about 10,000 hectares of water. And the biggest strength of Subic is actually port operations. So yan ang pinagbubuti ko rin so that we can complement with Clark. Ang Clark, sabi nga ng Clark is unfortunately we don't have water. So kami, through us, kunyari meron silang mga manufacturers na gusto nilang palakasin sa Clark. Yung mga goods nila pwedeng manggaling through Subic instead of Manila, which you decongest Manila by using Subic. Kaya kung pinalalakas namin ng port operations namin, doon manggagaling lahat ang mga raw materials, ang mga produkto na pwedeng sabihin na wala na dyan sa Manila kasi punong-puno na dyan, dito na lang tayo at magiging maalwan at pagtatrabaho through Subic papunta ng Clark. So sir, bukod po dyan sa mga nabanggit ninyo, ano pa po yung mga mahalagang achievements ng SBMA last year? At gusto ko rin kasi itanong yung kumusta yung collaboration ninyo with DOT kasi talagang sikat na pasyalan ang Subic noon dati pa. So kumusta na po ito ngayon? Mabuti naman. Kaya nga pinagbubuti namin, kagaya for example, aayusin namin ang Central Business District namin. Magpe-facelift kami. For example, yung binanggit ko kanina na gusto namin i-facelift yung buong boardwalk, yung buong area where para pag dumating ka, nag-check-in ka sa hotel, where do you go? Kung yan ay ayos, baka kapamasyal ka dito sa boardwalk at mag-i-enjoy ka maglakad. Either walking, biking, or saan ka pupunta. Meron kaming inaayos dyan na fishing ground. For example, marami nagtatanong sa akin, Chairman, baka nang pwedeng mag-fishing dyan kasi mayroong grupo ng
fishers na gusto nila pumunta dyan, dumayo at eventually dyan sila mag-fishing. And eventually, pagka marami nangingisda, mag-hotel yun. Maraming gagamit. Meron din mga hikers. Gumagawa kami ng trail para dun mamasyal ang mga tao. Ibig sabihin, yun ang ginagawa namin para lalong ang mga tao, because we wanted to be a place for rest and recreation also, other than work and business. Alright, sa ating pagbabalik, pag-uusapan naman natin ang iba pang programa at serbisyo ng Subic Bay Metropolitan Authority ngayong 2025. Kasama pa rin si SBMA Administrator Eduardo Alinio. Manatiling nakatutok, magbabalik pa rin ang Bagong Pilipinas ngayon. Magandang balita para sa bawat manggagawang Pilipino. Nakamit natin itong 2024 ang pinakamababang unemployment rate since 2005. Ayon sa NEDA, mas dumami ang may hanap buhay at patuloy na gumaganda ang kalidad ng mga trabaho. Naitala na nagtapos ang 2024 na 3.8% na lang ang ating unemployment rate. Ibig sabihin nito'y nasa 50.19 milyong Pilipino na ang may trabaho at bumaba na sa 1.63 milyon ang walang trabaho. Mas kaunti na rin ang mga naghahanap ng dagdag na kita o ekstrang trabaho. Mula sa 11.9% ng 2023, 10.9% na lang nitong 2024. Mas maraming Pilipino na ang may sapat at disenteng hanap buhay. Para sa tuloy-tuloy na pag-unlad ng ating labor market, narito ang ginagawa ng pamahalaan, Enterprise-Based Education and Training Framework, para matiyak na ang skills ng ating mga manggagawa ay tugma sa pangangailangan ng industriya. Inclusive work arrangements para mabawasan ang hadlang sa trabaho, lalo na sa kababaihan at kabataan. Action Fund and Emergency Repatriation, agarang tulong para sa mga OFW na nangangailangan. Oo, may mga pagsubok pa, pero tuloy ang suporta ng gobyerno upang makalikha ng mas maraming trabaho, mas maunlad na kabuhayan at mas magandang kinabukasan para sa bawat Pilipino. Nagbabalik ang Bagong Pilipinas ngayon, kasama pa rin si SBMA Administrator Eduardo Alinio. Sir, ngayong 2025, ano po yung mga proyektong bibigyan ninyo ng priority sa SBMA? Actually, tama-tama na itanong mo rin yan, Weng, no? Nabanggit ko na ang workers natin ay 164,000 workers na. Gusto kong banggitin na gumagawa kami ng isang lugar na kung tawagin namin ay Center for Excellence. Ito ay training center para sa mga trabahador. Para sila rin ay maging equipped doon sa trabaho na hinahanap ng mga namumuhunan. Nabanggit ko kanina na minsan nalulungkot ako dahil nung nag-job fair kami, ilang beses na, siguro 3 times in a year last year, kung ang kailangan nila ay 3,000 workers, ang nakukuha lang about 500 to 700. Dahil sa kakulangan din siguro ng tirahan or kakulangan ng kaalaman sa pagtatrabaho. That's why naisip namin, ng mga kasamahan ko, management and directors, na mag-put up ng Center for Excellence. So, binibigyan namin ng pansin yan para sila ay matraining namin. This is in coordination with TESDA. So, at yan ay pagka nagawa namin, kung kulang pa ay papalakihin pa namin. Because yun nga ang bilin sabi ng Presidente na kung po pwede, tulungan nyo at ayusin nyo. So, we discourage our kababayan na kung merong magandang trabaho din naman dito, huwag na kayong mag-abroad para kasama nyong pamilya. Sir, may major projects po na naka-line up ang SBMA until 2028. Pero ano po yung masisimulan kaya ngayong taon? Actually, ang masisimulan ngayong taon, halos sabay-sabay na yung facelifting nga, sinasabi ko, ng buong Central Business District. Tapos pagdating sa
transportation. Magkakaroon pala kami ng e-buses na kung maaari pinag-aaralan namin, kung kaya naman, bigay na libre para sa mga nagtatrabaho at namamasyal sa loob ng Subic. Siguro we acquired, kumuha kami ng 10 buses muna, subok, at pwede namin dagdagan para ang pagtatrabaho at pagbabiyahe sa loob ng Subic ay maalwan. Pagdating naman sa infrastructure, gagawa rin kami ng ilang ports. Both private, yung mga private na nagninegosyo, gagawa ng ports para mas dumami nga ang ports. Right now, we have 17 ports and additional maybe 2 to 4 muna. May mga maliliit na shipbuilding para doon sa pangangailangan na gagawin na rin yan. So basically, yun, dormitories, mangyayari na lahat yan, at yung affordable housing para sa employees. Hopefully, by the time I leave, kung sakasakali is tapos na lahat ito. Yeah. So sir, kumusta naman po yung status ng Phase 1 ng Shore Power Facility Project na makatutulong sa pagbaba ng air pollution sa mga barko? Kailan po ito inaasahang matapos? Nakalimutan ko palang banggitin yan. Hopefully within the year, kasi binigyan kami ng budget din ng gobyerno for that. Yung budget na yan ay para sa ngayong taon. So tatapusin namin yan hopefully within 1 year. I mean from now up to early next year para ma-implement na namin yung shore to vessel power. In fact, babanggitin ko na rin, nabanggit mo, because ang strength ka ng Subic ay ports. Meron kaming in-acquire na kung tawagin ay vessel traffic monitoring system. Ito ay isang klase ng equipment that monitors yung mga dumadating ng mga barko sa Subic para sa security and safety. At yung mga naghahanap buhay tungkol dyan, malalaman, for example, pinangako ko sa Subic na, may padating kaming barko. Saan manggagaling yan? Sa Argentina, for example. Sabihin namin, dadating, i-reserve mo kami ng daungan o berth. Malalaman namin yan kung totoo, anong nangyari, anong kinakarga ba na yan, kailan umalis yan, namomonitor namin yung gayon. Because we have this new equipment na inungkat natin, binili natin yan sa abroad. Nakatayo na yan ngayon, nagawa na natin. Kung tawagin yun ay VTMS, Vessel Traffic Monitoring System. BTS. So sa ngayon, sir, wala pang gumagamit nun sa Pilipinas? Kayo pa lang? Kami lang naunang gumamit yan. Ditong, yun ang masasabi ko dito sa... Kanina, sige. Go ahead. Yung sa port, no? Kasi kahapon nasa balita na itong AFP baka bumili ng submarines. So, ready po ba ang Subic kung sakaling magpa-station doon? Kasi naalala ko, nakapag-cover ako before na merong US submarine na dumaong doon. Actually, nakahanda naman ang Subic na magamit dahil remember ng Subic is a former naval base. Nung araw, palagay ko, tsaka ngayon, mas malalaki ang mga barko pa nung ginagamit nun. O barko, maliit o malaki, we have enough place for those ships to anchor or to berth with us. Actually, yun nga, yung pagawaan, di ba, binanggit ko na ginagamit, meron na tayong shipbuilding doon na malaki, Hyundai. Ginagamit din yun ng ibang Philippine Navy, meron ding berthing doon ang Philippine Navy sa lugar na yun. From submarine, sir, lipat naman tayo sa cruise ships. So, ilan po yung arrivals natin noong 2024 at paano natin pararamihin pa to help in tourism? Actually, i-rewind ko pa ng konti dahil from 2018 to 2024, alam ko 48 ships ang dumating sa atin. Pero itong last year, 2 lang. Maybe the result of
pandemic. 2024, pero malalaki yung barko dumating sa atin. Now, fortunately, bumisita sa amin si Secretary Frasco ng Department of Tourism. Nag-usap kami tungkol dyan. So sabi niya, she will help us, tutulungan niya ang Subic na magkaroon ng isa talagang terminal for cruise ship. Kasi kung nanggaling kayo sa ibang bansa, di ba, pagbaba mo ng barko, tama-tama yung haba, pagbaba mo doon, meron ng terminal eh. Convenience kasi. Gusto niya, pagbaba may terminal na rin doon. So sabi niya, we will help ask the government to fund the area para for cruise ship destination na rin ng Subic. Tapos dapat buhayin na rin ulit yung mga destinations doon, yung Subic, Ocean Park, Adventure. Yes, Subic Safari. Tsaka, in fact, binibisita ng mga tao yung Mount Pinatubo. And the rest, that is why kasama doon yung facelifting because pati yung mga bike lane, pati yung mga trail sa bundok, kasama na lahat yun kasi kasama yun sa pag dumating ka, tanong ko lang sa sarili ko, saan ka pupunta? Where will you go? Saan ka pupunta? Di ba? Nabanggit niyo, sir, na medyo tumumal yung cruise ship arrivals nung pandemic. So, di ba nakita natin, nasaksihan natin nung pandemic nung simula sa Japan ba yun? Yung may isang cruise ship na dumaong tapos may mga infected. So, yung ganong scenario, kasi sinasabi ng ating mga public health officials na baka nakahanda na o nakaamba na yung susunod na pandemya. Yung mga ganong paghahanda po, given that we aspire to become a destination po para sa mga ganyan yung cruises. So, yung mga paghahanda in terms of the next pandemic, wag naman sana paano po yung ginagawa natin? Actually, ang pagkakaalam ko, meron kaming inallocate dyan, may mga lugar, no, di ba? Kagaya ng, for example, I think ginamit ng SBMA sa Subic yung mga ibang hotels. Ginamit din yung ibang hotel na nagkaroon ng issue na walang nag-occupy. At the same time, meron din kaming kung ilalagay namin yung mga dormitories, di ba? At may ang dormitories convertible to workplaces, di ba? At tapos pinaganda rin namin ang aming dispensary kasi for medical purpose nga. Eventually, magpuput up kami ng mga, mag-aangkat din kami ng mga ekwipo. Project ito ni Mrs. Marcos, itong First Lady, yung Love for All, yung mga sa kidney, at aayusin namin yan, pati sa lungs, kasi yung pandemic, ang tinatamaan lungs. So, we will be buying those equipment eventually. In fact, may mga consultants na rin kami and we're hiring consultants sa medical field para to prepare for that. So, I remember when I needed yung kailangan ko yung, di ba remember dumating yung mga vaccine minsan if you want to bring it in the province, kailangan meron required temperature Pinag-aaralan ko rin ano ba yun para pag pupunta sa mga malalayong lugar, kailangan may magamit na gano'n to transport the vaccine. Hanggang yun na pinag-aaral ko rin. Sir, gusto ko lang elaborate yung ecotourism sa Subic. Paano nyo po palalakasin ito? At saka paano, kung halimbawang marami ng mga dadaong doon, marami ng magtatrabaho, paano po mape-preserve yung likas at natural na yaman? Actually, that is, in our case, para sa akin, yung para ko poproteksyonan. Kami sa Subic, number one, ang aming ginagawa ay sinisiguro namin, which is hindi naman magastos ito, na ang kalinisan ay palaging maayos. Number one yun in a place, you don't want it to be dirty. Sa ecotourism, ang aming mga, for example, with what happened in the case of LA, yung may malaking sunog, hindi ba? Ngayon pa lang, yung aming, for example, fire chief na ang experience niya sa mga ganyan, naghahanda na siya. For example, this March or March, meron na kami mga fire drills and everything like that. So lahat yan kasama sa ecotourism as far as I'm concerned. Kalinisan,
kahandaan ng sa mga kalikasan natin, pinagbabawalan namin yung mga paggamit o kaya yung alanganin na pagpunta sa bundok na nagpa-fire or camping, etc. na we designate proper place for that para siguradong maayos. Kasi ang forest namin, mga ilan din, 10 to 14,000 hectares of forest protected. Yung pinakamagandang natural namin is forest. So, ilang daan ng forest rangers namin who goes around and check what's happening in the area. Tsaka maganda rin i-comment natin kasi bukod sa kalinisan, yung disiplina doon sa lugar. Yung lalo na sa kalsada, di ba? Yes. Pag sinabing Subic, pag nag-drive ka doon, may speed limit, tapos intersection, first to stop, first to go. Doon sinusunod. Yeah. Pag nasa ibang lugar na, nakakalimutan nila yun. Pero pag sinabing Subic, doon talaga sinusunod yun. Actually, dadagdag ko pa, by 2014, nagplano ang pamunuan ng agency. Wala pa naman ako. I'm giving this credit to the management headed by Ma'am Amet namin na Damas, Cobal, na maging carbon neutral kami by 2040. So, kaya iniingatan namin, kagaya nung iniingatan namin yan para at stricto kami, lalo na yung mga zero waste kami at saka pagkukolekta ng garbage. That's why every month, I think once or twice a month, we go by the shore or kung saan namumulot ng lahat ng basura. Iniingatan namin sa kalikasan na huwag sana sumama yan sa dagat. Di ba? I mean, kung ikaw nandun, nagpapahinga ka, you look at the water, gusto mo naman makita blue water, saka malinis, walang lulutang-lutang na dumi, di ba? So that's what we do. Kaya, kagaya nun sa dormitories, for example, we avoid carbon emission by providing, instead of they using the shuttle buses, hindi na ngayon mangyayari dahil sa nandun na sa or bisikleta na lang ang gamit. So we reduce the carbon emission, di ba, eventually. So at we try to go and look for alternative use of yung kumbaga sa alternative source of power. Instead of using the regular power, we go to solar, we go to other renewable energy. Sir, nabanggit nyo kanina yung pagtatayo ng Center for Excellence para sa upskilling ng workers at para mas dumami pa yung pwede nyong ma-hire. So, sa tingin nyo ba, gaya last year, ngayong taon at in the coming years, makakatulong talaga ang SBMA para mapababa pa lalo yung unemployment rate sa bansa? Ako, I am praying to the Lord that 100% this is true. Mangyayari ito dahil sa kung ganyan ang direksyon natin, madadagdagan ng gustong trabador dahil sa everybody will be happy. Itong noble project, simple but a project na tinutulungan mo mga kababayan natin, lalo na yung hindi nakapagtapos ng pag-aaral but they're skilled worker. Di malaking bagay na may tulungan natin sila na maturuan kung anong dapat gawin at ma-enhance pa yung skill nila. With that, maybe by the time I leave the government, sana umabot na ng 200,000 yan, 30,000 more. Di ba? Malaking bagay yun para sa akin na makakatulong in reducing the unemployment in the country. So, you don't have to go to any other place but go to Subic. So, sir, ano po yung mga nakalatag na projects o program ng SBMA para ngayong 2025? Yung medyo konkreto na sinabi ninyo, yung mapapakinabangan na. Well, yun nga, sinasabi ko, sigurado ko siguro if you will visit that, mapapakinabangan na sigurado yung, for example, yung
lugar kung saan ka mamamasyal. For example, yung boardwalk, tsaka yung other walkways na madidevelop na kung nagpupunta ka sa ibang lugar, namamasyal ka, you walk. Doon ako naiinggit when you go to other countries, may papasyalan. Sigurado na yan. If you go visit by December, meron na kayong papasyalan na gano'n. 2, yung sinasabi kong socialized or dormitories, mapapakinabangan na yan by hopefully by December, itong taon towards the latter part. Yung iba naman, yung mga ibang projects, chances are yung kagaya ng Center for Excellence, mapapakinabangan na yan because patapos na yan by June. Dispensary, mapapakinabangan na rin yan by maybe third quarter of this year. So, yun, hindi naman ganun kalalaki pero tingin ko makakatulong sa... Alright, maraming salamat po sa mga impormasyong ibinahagi ninyo, SBMA Administrator Eduardo Alino. Thank you, sir. Maraming salamat ulit at sana hingi ako ng dasal na itong lahat ng project ay mangyari at matupad ng maayos at para sa ikaunlad ng ating bansa. Salamat sa Pangulo para sa suporta na binibigay niya sa atin. Thank you. Sa pagdami ng trabaho at paglago ng mga negosyo sa Subic Freeport Zone, malinaw ang natutupad na misyon ng SBMA. Kaya dito sa ating mission to accomplish na segment, tanong namin, sir, ano pa po yung target na maisakatuparan ng SBMA ngayong 2025 at sa mga susunod pang taon? Kaya nasabi niyo, sir, hopefully before you leave government, ano po yung sigurong pinaka-mission na gusto niyong ma-accomplish? Well, before I leave the government, yung instruction sa akin ng Pangulo, asikasuhin ko yung mga taong nagtatrabaho at namumuhunan dito. So, tatapusin ko po na magkaroon sila ng maayos na lugar na patitirahan, kagaya ng dormitory at kagaya ng socialized or affordable housing para sa empleyado at maggagawa. Okay, maraming salamat po muli sa inyong oras, SBMA Administrator Eduardo Alino. Thank you, sir. At dito na po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito. Samahan niyo kami uli bukas para sa mahalagang talakayan at mabilis na aksyon ng pamahalaan. Mula sa Presidential Communications Office, ako po si Weng Hidalgo. At mula rin sa Presidential Communications Office, ako po si Joey Villarama. Sama-sama tayo para sa isang bagong Pilipinas ngayon.